Magandang araw po sa inyo mga idol at sa mga giliw kong tagapakinig. Nagkita-kita po tayong muli. Ako po ang inyong Tito Blair. Sa araw po na ito, pakinggan po natin ang kwento ni Cardo. Isang dating antingero at manunugis na mga aswang na tinaguriang pinakamabangis sa lahat. Tahimik nang namumuhay sa kagubatan si Cardo. Tinalikuran niya ang dati niyang buhay. Simula ng paslangin ng mga aswang ang kanyang mahal na asawa. Ngunit muli siyang magbabalik sa pagiging antingero nang patayin ng mga aswang ang alaga niyang aso na si Awok. Sa tulong ng kanyang agimat at mga sandata, haharapin ni Cardo ang iba't ibang klase ng aswang upang maghiganti. Ngunit sapat nga ba ang kanyang lakas at tapang para labanan ang grupo ng mga aswang na pinamumunuan ng makapangyarihang si Agustin? Ano ang kanyang mga pagdadaanan bago makaharap ang anak nito na siyang pumatay sa kanyang aso? At ano ang kanyang matutuklasan na mas lalong nagpaliyab sa kanyang matinding galit laban sa kampon ng kadiliman na sanhi ng kanyang pag-iisa? Sabay-sabay po nating pakinggan ang kwento ng manunugis na minsan nang piniling mamuhay ng tahimik at payapa, ngunit pilit na inihila sa kanyang madugong buhay. Ngunit bago po ang lahat mga idol, huwag naman po nating kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict para sa mas marami pang makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Ilang taon nang naninirahan ang 40 anyos na si Cardo Di Magiba sa kanyang bahay na nasa gitna ng kagubatan kasama ang kanyang aso na si Awok. Natagpuan niya noon si Awok sa kalsada na nanghihina at puro sugat. Nang dahil sa maayos na pag-aalaga ni Cardo kay Awok, ay bumalik ang sigla ng dati ay palaboy na aso. Kilala si Cardo noon bilang pinakamabangis, malupit at mahusay na antingero na nanunugis ng mga aswang. Ngunit ang bagay na yon ay matagal na niyang tinalikuran nang balikan ng mga aswang ang kanyang mahal na asawa na si Karen. Dahil hindi siya kayang patayin ng mga aswang, si Karen ang pinagbuntunan ng mga yon. Simula noon ay kinalimutan na ni Cardo ang pagiging isang antingero at manunugis. Alam niya na lahat ng taong malapit sa kanya ay mapapahamak ng dahil sa kanya. Nagdesisyon siyang magpatayo ng malaking bahay sa gitna ng kagubatan, isang tahanan na malayo sa mga tao at sa mga aswang. Isang umaga, tahimik ang buong kagubatan habang abala si Cardo sa pagtatanim ng gulay sa malawak niyang bakuran. Kung tutuusin, lahat ng kailangan ni Cardo para mabuhay ay naroon na. Bukod sa may taniman siya ng iba't ibang gulay, ay meron siyang sariling linya ng tubig na nagmumula sa bundok na hindi kalayuan sa kinatatayuan ng kanyang tirahan. May kuryente rin siya roon dahil meron siyang generator. Ang kanyang bahay ay gawa sa kahoy at simento. Malaki, ngunit simpleng bahay lang ang kanyang tirahan. Meron yung 2 palapag. Hindi rin niya problema ang pera dahil marami siyang negosyo na pinapatakbo ng iba't ibang tao na pinagkakatiwalaan niya. Nasa tabi ni Cardo ang aso niyang si Awok na siyang nag-iisa niyang kasama sa buhay. Natagpuan niya noon si Awok sa kalye. Payat ito, nanghihina at parang mamamatay na. Nakaramdam kagad siya ng koneksyon kay Awok nang makita niya ito, kaya hindi siya nagdalawang isip na kunin at ipagamot ang aso hanggang sa bumuti ang kalagayan nito. Kumusta ka na, Awok? Nakatulog ka ba na maayos kagabi? 3 magkakasunod na tahol ang isinagot ni Awok kay Cardo na tila naiintindihan siya ng aso. Napangiti naman si Cardo
at tumigil sandali sa kanyang ginagawa upang haplusin ang ulo ni Awok. Tumayo siya at pinunasan ang pawis sa noo gamit ang bisig. Nakangiti niyang pinagmasdan ang mga tanim niyang gulay. Meron dong kamatis, sitaw, ampalaya, mustasa, pechay, at kung ano-ano pa. Ang makita na maganda ang tubo ng mga tanim niya ay simpleng kasiyahan na para kay Cardo. Halika, Awok. Mag-aalmusal na tayo. Alam ko kaya ka nandito ay nagugutom ka na. Naglakad si Cardo papunta sa loob ng kanyang bahay habang nakasunod si Awok sa kanya. Malinis at maayos ang bahay ni Cardo. Yun kasi ang isa sa palaging sinasabi ng asawa niya nung ito ay nabubuhay pa, na dapat ay palaging malinis at maayos ang isang bahay. Sa dining area niya ay may isang malaking hapagkainan na gawa sa kahoy, ilang simpleng muebles at mga litrato ng yumaong asawa ni Cardo na nakasabit sa dingding. Habang nilalagyan ni Cardo ng dog food ang bowl ni Awok, ay kinausap niya itong muli. Alam mo ba, Awok? Minsan, iniisip ko kung bakit pinili kong dito manirahan. Pero kapag nakikita kita, parang tama naman ang desisyon ko. Ikaw na ang buhay ko ngayon. Dahil alam ko na tapat ka sa akin at mahal mo ko. Tumawol si Awok at sinimulan nitong kumain. Inihanda naman ni Cardo ang kanyang almusal at habang kumakain ay tumingin siya sa malaking bintanang salamin na tanaw ang likurang bahagi ng kanyang bahay. Tahimik at payapa ang paligid. Tila walang puwang ang gulo sa buhay niya sa gitna ng kagubatan na yon. At wala siyang ibang nais kundi maging panghabang buhay na ang kapayapaan na yon sa buhay niya, kasama ang alaga niyang si Awok. Sa kalagitnaan ng tahimik na gabi, habang malalim ang tulog ni Cardo sa kanyang kwarto, bigla siyang nakakita ng malabo at nakakakilabot na imahe sa kanyang panaginip. Para siyang naglalakbay pabalik sa nakaraan, sa araw na binago ng trahedya ang kanyang buhay. Naglakad si Cardo papunta sa pinto ng kanilang lumang bahay sa bayan. Madilim ang bahay sa kanyang pagpasok at agad siyang sinalubong ng amoy ng dugo. Biglang nilukob ng kaba ang buo niyang pagkatao. Nanginginig ang kamay na pinindot ni Cardo ang switch ng ilaw. Sa pagbaha ng liwanag ay doon nakita niya sa sahig ng sala ang katawan ng kanyang asawang si Karen. Wakwak ang tiyan nito, kalunos-lunos ang itsura. Marami itong sugat sa buong katawan at halatang pinahirapan muna ng gusto bago tuluyang pinatay. Napaluhod si Cardo sa harapan ng kanyang asawa. Nanginginig siya sa puot at lungkot. Hindi niya alam kung paano hahawakan o yayakapin si Karen dahil sa kalagayan ng katawan nito. Karen! Karen, asawa ko! Anong ginawa nila sa'yo? Habang nakatitig sa bangkay ng asawa, may nakita siyang papel sa tabi nito. Pinulot niya yon at nanginig ang kanyang mga kamay nang basahin niya yon. Cardo, tumigil ka na sa pagpatay sa amin. Kung hindi, uubusin namin ang lahat ng mahal mo sa buhay. Napuno ng galit ang puso ni Cardo. Nilukot niya ang papel sa kanyang mga kamay, ngunit hindi niya na alam ang kanyang gagawin. Ang kanyang hiyaw ng paghihirap ay pumuno sa bahay, habang ang imahe ng asawa niyang si Karen ay nananatiling nakatanim sa kanyang isipan. Biglang nagising si Cardo mula sa bangungot na yon. Humihingal siya at pawisan, at malakas ang tibok ng kanyang puso. Agad namang lumapit si Awok sa kanya na tahol ng tahol na parang nararamdaman nito ang gulo sa kanyang kalooban. Hinaplos ni Cardo ang ulo ni Awok habang pilit na pinakakalma ang sarili. Ngunit hindi niya maalis sa isip niya
ang nakita niya sa kanyang panaginip. Tumahimik na si Awok at nanatili sa tabi ni Cardo habang nakapatong ang ulo nito sa kanyang hita. Sa gabing yun, nanatiling gising si Cardo at hindi niya naiwasan na muling balikan ang mga dahilan kung bakit niya piniling itigil na ang buhay bilang antingero at isang manunugis. Kinaumagahan, nagising si Cardo nang maramdaman niya ang sikat ng araw na tumatama sa mukha niya mula sa malaking bintanang salamin ng kanyang kwarto. Bumangon siya mula sa kanyang kama at agad siyang napatingin sa malaking larawan ni Karen na nakasabit sa dingding ng kanyang silid. Yun ang larawan ng asawa niya nung ikinasal sila. Napakaganda ni Karen sa larawan na yon. Nakangiti at punong-puno ng buhay. Malayo yun sa Karen na nakita niya nung pinatay ito ng mga aswang. Agad na bumigat ang dibdib ni Cardo at hindi niya napigilang lumapit sa larawan. Marahan niyang hinaplos ang larawan ng namayapa niyang asawa. Ang mga daliri niya ay nanginginig habang tinititigan ang masayang muka ni Karen. Napapikit siya at muling bumalik sa kanyang isipan ang imahe ni Karen nung gabing natagpuan niya itong wala ng buhay. Patawad, Karen. Patawarin mo ko. Napaluha si Cardo at pinilit niyang pigilan ang kanyang paghikbi. Naprotektahan ko napakaraming tao noon. Pero ikaw pa na pinakamahalaga sa akin. Ang hindi ko naprotektahan. Patawarin mo ko, mahal ko. Patawarin mo ko. Huminga siya ng malalim, ngunit lalo lamang bumigat ang kanyang pakiramdam. Napayuko siya at napahawak sa sariling dibdib. Pakiramdam niya ay sinasakal siya ng bigat ng sarili niyang konsensya. Kung alam ko lang na ikaw ang magiging kapalit ng lahat ng ginawa ko, hindi ko na sana pinili pang maging isang antingero at manunugis. Pangako, Karen, kahit anong mangyari, hindi na nila magagawa ito ulit sa akin. Hindi na nila madadagdagan ng mga nawala sa akin. Tumahol si Awok at napatingin si Cardo sa kanyang aso na parang nararamdaman nito ang lungkot niya. Bago siya lumabas ng silid, ay muli niyang tiningnan ang larawan ni Karen. Hindi kita kakalimutan, Karen. Mahal na mahal kita. Iniwan ni Cardo ang silid na yon na may pangakong hindi na muli niyang hahayaan na may mawala pa sa kanya nang dahil sa pagtugis niya sa mga aswang. Habang nag-aalmusal, ay napansin ni Cardo na madilim ang kalangitan. Alam niya na may paparating na malakas na ulan, kaya matapos kumain ay siniguro niya na magiging maayos ang mga pananim niya bago bumagsak ang ulan. Hindi nga siya nagkamali dahil pagsapit ng tanghali ay biglang bumuhos ang malakas na ulan. Walang tigil ang ulan na sinabayan pa ng kulog at kidlat. Hindi na umalis si Awok sa tabi ni Cardo dahil takot ito sa tunog ng kulog. Inabot na ng gabi ang malakas na pag-ulan na yon. Nang sandaling yon ay nasa sala si Cardo habang nakaupo sa malambot na sopa. May mainit na tsokolate sa mesa, sa tabi niya na umuusok pa. Hawak niya ang isang makapal na aklat tungkol sa mga sinaunang alamat at tahimik siyang nagbabasa habang naririnig ang patuloy na pagbagsak ng ulan sa bubong ng kanyang bahay. Napahinto si Cardo sa pagbabasa nang biglang may malakas na katok na umalingaw-ngaw mula sa labas ng pinto. Malakas na tumahol si Awok, pero nang sawayin niya ito, ay agad naman itong tumahimik. Ibinaba niya ang aklat at naglakad ito patungo sa pinto. Muli niyang narinig ang mga katok. Sino yan? Narinig niya ang boses ng isang lalaki mula sa labas. Magandang gabi po. Ako po si Isagani. Naliligaw kami ng mga kasama ko eh.
Baka naman pwedeng makituloy kahit ngayong gabi lang. O kaya hanggang sa tumigil ang ulan. Pinagmasdan ni Cardo ang pinto at nag-isip kung dapat ba niyang pagbuksan ang mga taong estranghero sa kanya. Umanap na lang kayo ng ibang masisilungan. Wala na po kaming ibang mapupuntahan Napakadilim at napakalakas ng ulan. Parang awa niyo na po. Papasukin niyo na kami. Muling tumahimik si Cardo. Nilingon niya si Awok na nakatingin sa kanya. Tumahol ito ng isang beses na parang nagbabala. Nagtaka si Cardo dahil simula nang manirahan siya ron, kahit isang beses ay walang naligaw na tao roon. Kaya ang pangyayaring yun ay katakataka para sa kanya. Maawa na po kayo. Basang-basa na po kami. At baka hindi na namin kayanin ang lamig. Huwag po kayo mag-alala. Hindi po kami masasamang tao. Napabuntong hininga si Cardo. Hindi pa rin siya komportable sa ideya ng pagbubukas ng pinto ng kanyang bahay sa hindi niya kilala. Ngunit naisip niyang hindi niya kayang baliwalain ang sitwasyon ng mga tao sa labas, lalo na't patuloy ang malakas na ulan. Hanggang sa inalis na ni Cardo ang mga lock ng pinto at binuksan na niya yon. Bumungad sa kanya ang tatlong lalaki. Nasa unahan ang isang matangkad na lalaki na sa tansya niya ay nasa 30 anyos. Maputi ang balat nito at may manipis na balbas. Bakas sa mukha nito ang pagod at pag-aalala. Wala naman siyang naramdaman na kakaiba sa tatlong lalaki. Sige na. Pumasok na kayo. Maraming salamat po. Napakabuti po ninyo. Nang pumasok na ang tatlo, ay isinarado kagad ni Cardo ang pinto. Tumayo ang tatlo sa gilid ng pinto habang nanginginig. Napansin niya ang malalaking bag sa likod ng mga ito, habang ang pinakamatangkad ay may dalang shotgun. Tila naman napansin ng lalaki na nakatingin si Cardo sa hawak nitong baril, kaya agad itong nagpaliwanag. Ito po ba? Mangyaring nangangaso po kami sa gubat, kaya may dala akong baril. Naligaw kami hanggang sa inabutan kami ng ulan. Yan lang muna kayo. Ikukuha ko kayo ng tuwalya at pamalit na damit. Baka magkasakit pa kayo Umakyat si Cardo sa ikalawang palapag ng kanyang bahay. Kumuha siya ng 3 tuwalya at mga damit para sa 3 lalaki. Nang bumalik siya sa sala, ay nakatayo pa rin ang mga lalaki sa lugar kung saan niya to iniwan. Inabot niya ang mga dala niya sa matangkad na lalaki. Ito ang tuwalya at mga damit. Magpalit kayo para hindi kayo magkasakit. Naroon ang banyo. Itinuro niya ang banyo na malapit sa kusina. Maraming salamat po ulit. Hindi po namin malilimutan ang kabutihan niyo sa amin. Kinuha ng lalaki ang mga tuwalya at damit at iniabot ang mga yun sa mga kasama. Habang papunta ang tatlo sa banyo, sinundan ng tingin ni Cardo ang mga yun. Ibinulong niya sa kanyang sarili na sana ay hindi siya nagkamali na pinapasok niya ang 3 lalaki sa kanyang bahay. Habang nag-aayos ang 3 lalaki sa banyo, ay nagpunta si Cardo sa kusina. Binuksan niya ang kanyang kahon ng tsokolate at nagsimulang mag-init ng tubig. Kumuha rin siya ng mga tinapay mula sa istante at inilagay ang mga yon sa isang plato. Inihain niya yon sa lamesa. Nang matapos ang 3 lalaki sa pag-aayos ng sarili, ay lumabas ang mga ito mula sa banyo. Kumain muna kayo. Ipinaghanda ko kayo ng mainit na tsokolate at tinapay. Maraming salamat po sa pag-aabala nyo. Tamang-tama po yan kasi kanina pa po talaga kami nagugutom Agad na dumulog ang 3 lalaki sa hapagkainan at nagsimulang kumain. Ako nga ho pala si Isagani at itong 2 kasama ko ay sina Waldo at Victor. Kayo po, ano pong pangalan nyo? Cardo. Cardo Dimagi ba ang pangalan ko? Kayo, anong ginagawa nyo sa gubat na to? Sa tagal ko nakatira sa lugar na ito, ay ngayon lang ako nakakita ng ibang taong nagawi rito.
Ah, iyon po ba? Nakatuwaan lang po kasi naming mga aso dito. Pero naligaw kami. Akala namin, madali lang hanapin ang daan pabalik. Pero inabot na nga kami ng ulan hanggang sa gumabi na. Mabuti na nga lang at nakita namin ang bahay nyo. Nung una, inakala pa naming haunted house to eh. Tumango na lamang si Cardo sa sinabi ni Isagani. Matiim ang tingin niya rito habang pinakikiramdaman niya kung tama ba ang desisyon niyang pinagkatiwalaan niya ito at ang dalawa nitong kasama. Pero alam nyo, sa totoo lang, Kuya Cardo, nagtataka talaga ako eh kung bakit sa ganitong lugar nyo piniling manirahan. Ang layo po nito sa bayan. Tapos mag-isa lang po kayo rito. Hindi ako mag-isa. Kasama ko ang aso ko. Pero iba pa rin po kapag may kasama kayong tao, hindi ba? Hindi po ba kayo natatakot na mag-isa lang kayo rito? Pinili ni Cardo na wag nang sagutin ang tanong na yon ni Isagani. Wala siyang plano na makipag-usap dito ng mga personal na bagay dahil para sa kanya ay isa pa rin itong estranghero. Ihahanda ko na ang kwartong gagamitin nyo para pagkatapos nyo kumain ay maaari na kayo makapagpahinga. Naglakad si Cardo patungo sa isang kwarto sa ibaba ng bahay. Binuksan niya ang pinto at sinigurong maayos ang kama roon. Matapos kumain ng mga hindi inaasahang bisita ni Cardo, ay hinugasan na niya ang mga pinagkainan ng mga ito, habang sina Isagani ay nasa sala. Nang matapos na siya, ay tinuyo niya ang kanyang mga kamay sa basahan at pinuntahan ang tatlo. Gusto nyo na magpahinga, pwede nyo nang gamitin yung kwartong yon. Maayos na yon. Maraming salamat po, Kuya Cardo. Pasensya na rin ho kung nakaabala kami. Kapag huminto na po ang ulan, aalis na rin kami kagad. Walang problema. Pero mukhang bukas pa ng umaga hihinto ang ulan na yan. Tumayo si Isagani at tiningnan nito si Awok na nakahiga malapit sa may pintuan. Ayos ah. Ang cute naman ng aso mo. Anong pangalan niya, Kuya Cardo? Awok. Awok ang pangalan niya. Yumuko si Isagani at takmang hahawakan ito sa ulo si Awok, pero biglang umangil ang aso. Tumahol ito ng malakas at takmang kakagatin ang kamay ni Isagani. Agad namang umatras ang lalaki at natawa ng mahina. Uy! Mukhang ayaw niya sa akin ah. Hindi sanay si Awok na makakita ng ibang tao, kaya't ganyan siya. Pero mabait naman yan. Awok? Hindi ba awok din ang tawag sa isang uri ng aswang? Yung parang itim na baboy? May alam ka ba sa mga aswang, Kuya Cardo? Napatingin si Cardo kay Isagani. Umiling si Cardo at iniwasang sagutin ang tanong ni Isagani. Tumalikod si Cardo at naglakad papunta sa kanyang silid sa itaas habang si Awok naman ay mabilis na sumunod sa kanya. Pagpasok niya sa kanyang kwarto, isinara niya ang pinto. Agad namang pumesto ng higa si Awok sa tapat ng pinto na parabang nagbabantay ito. Sa gitna ng mahimbing na tulog ni Cardo ay bigla siyang nagising sa tunog ng kalampagan mula sa ibaba. Agad siyang bumangon mula sa kama at napansin niyang wala si Awok sa paanan ng kanyang higaan kung saan palaging natutulog ang aso niya. Awok? Awok? Nagtaka si Cardo dahil hindi karaniwang hindi kagad lumalapit ang aso niya kapag tinatawag niya ito. May kung anong bigat na nararamdaman si Cardo sa dibdib niya na parabang may mali ng mga oras na yon. Tumayo siya at binuksan ang ilaw sa kwarto. Nanatiling tahimik ang paligid maliban sa kalampagan sa ibaba. Lalong bumilis ang tibok ng puso niya. Muling tinawag ni Cardo ang kanyang aso, ngunit hindi pa rin yun lumapit sa kanya. Kinuha niya ang isang itak na nakasabit sa dingding. Hinawakan niya yon ng mahigpit bago binuksan ang pinto ng kanyang kwarto. Naglakad siya at marahang bumaba sa hagdan. Pagdating niya sa dulo ng hagdan,
Agad niyang napansin ang kaguluhan sa sala. Nagkalat ang mga gamit sa sahig. Ang mesa ay nakataob at ang mga pinggan at tasa ay nagkabasag-basag. Nanlaki ang mga mata niya nang makita ang 3 aswang na lumabas mula sa kusina. Huminto ang mga yon at tinignan siya habang may nakakalokong ngiti sa labi. Nagkamali ka ng pinatuloy sa bahay mo, Cardo. Ganito ang nangyayari kapag masyado kang mabait. Ang totoo, ginagawa talaga namin to. Nagkukunwari kaming nangangailangan ng tulong at kapag pinatuloy kami sa bahay, ay pinapatay namin ang lahat ng nakatira roon. Mga hayop kayo! Sinasabi ko na nga ba? Kaya masama ang kutob ko sa inyong 3 eh. Mga aswang kayo! Nasaan ang aso ko? Hayaan mo. Malalaman mo rin kung nasaan ang aso mo. Hindi kumibo si Cardo. Mas lalong humigpit ang pagkakahawak niya sa itak. Sa loob ng mahabang panahon, iniwasan niyang muling makipaglaban sa mga aswang. Pero nang sandaling yon, alam niya na hindi na siya makakaiwas at kailangan niyang ipagtanggol ang sarili. At si Awok. Humakbang si Isagani palapit sa kanya. Ano, Cardo? Handa ka na bang mamatay? Ikaw ang dapat magtatanong yan sa sarili mo. Nagkamali kayo ng bahay na pinasok. Tumayo ng tuwid si Cardo at hinanda ang sarili sa pakikipaglaban sa 3 aswang. Nagsimula ng lumapit sina Isagani at ang 2 pang aswang sa kanya. Ang 2 aswang ay lumayo kay Isagani. Huminga ng malalim si Cardo. Wala siyang takot na nararamdaman dahil ilang beses na siyang nakipaglaban sa mga aswang noon. Ang hindi nga lang niya alam ay kung taglay pa rin ba niya ang lakas at bilis niya bilang pinakakinatatakutang ang tingero noon dahil matagal na ang huling beses na nakipaglaban siya sa mga kagaya ni Isagani. Biglang umatake ang isa sa mga aswang kay Cardo. Nang akmang kakalmutin siya nito, ay agad siyang yumuko sa baytarak ng itak sa tagiliran ng aswang. Marahas niyang hinugot ang itak at tumilamsik ang dugo ng aswang sa kanyang muka. Agad na sumunod ang isa pang aswang at sinubukang sakmalin si Cardo. Malakas niyang sinipa sa dibdib ang aswang at nang mawalan ito ng balanse ay bumelo siya at saka inatake ang aswang. Sinaksak niya ito ng paulit-ulit sa dibdib hanggang sa tuluyan na yung nawalan ng buhay. Magaling ka palang makipaglaban, Cardo. Pero tingnan natin kung uubra ka sa akin. Si Isagani na ang sumugod kay Cardo. Mas mabilis ito kaysa sa 2 kasama nito. Tumalon ito sa ere habang ang mga kuko ay nakaumang kay Cardo. Imbis na umiwas, ay hindi umalis si Cardo sa kanyang kinatatayuan. Sinalubong niya ng itak si Isagani at tumama ang talim ng itak sa kamay nito na nag-iwan ng malalim na sugat. Napaatras si Isagani at galit na umangil. Hindi na kayo makakalabas ng bahay na ito ng buhay. Lalo ka ng hayop ka. Masyado kang mayabang. Sa tingin mo ba, ay uubra ka sa isang kagaya ko na dating antingero at manunugis? Wala akong pakialam kung manunugis ka. Pero huwag kang mag-alala dahil babalikan kita. At pagbalik ko, sisiguraduhin kong mapapatay na kita. Mabilis na tumakas sina Isagani at ang isa pang aswang. Binasag ng mga ito ang salamin na bintana at lumabas mula roon ang 2. Agad na tumakbo si Cardo palabas ng bahay at hinabol ang mga yun sa gitna ng ulan. Bumalik kayo! Tapusin niyo ang sinimulan niyo! Mga duwag! Ngunit kahit gaano siya kabilis, ay mas mabilis pa rin ang mga aswang kumpara sa kanya at sa isang iglap, nawala na ang mga yun sa kanyang paningin. Tumigil si Cardo sa paghabol kina Isagani at nagsimula siyang bumalik sa loob ng kanyang bahay. Nang makabalik siya sa loob, ay nakita niya ang bangkay ng aswang na napatay niya na nakahandusay sa gitna ng sala. Nilagpasan niya lamang yon at sinimulang hanapin si Awok. Paulit-ulit niyang tinawag ang pangalan ng kanyang aso, ngunit nanatiling tahimik ang paligid.
Doon na naramdaman ni Cardo ang malamig na kilabot sa kanyang dibdib. Bumigat ang kanyang hakbang nang suyuri niya ang kanyang bahay. Bawat sulok ay tinitignan niya sa pag-asang makikita niya roon ang kanyang alagang si Awok. Maya-maya pa, napansin niyang nakabukas ang pinto sa likod ng bahay. Lumabas siya at doon ay natagpuan niya si Awok. Tumigil ang mundo ni Cardo nang makita na wala ng buhay ang kanyang aso. Nakahandusa yun sa putikan at may malalim na sugat sa leeg nito. Sigurado siya nakagat yun ng isa sa mga aswang. Dahan-dahang lumapit si Cardo kay Awok. Yumuko siya at nanginginig ang mga kamay na dinampot ang aso niya. Ikinulong niya yon sa kanyang mga bisig. Walang salitang lumabas mula sa kanyang bibig. Ngunit ang mga mata niya ay puno ng kalungkutan at puot. Matagal siyang nanatili sa ganoong posisyon habang ang mga luha niya ay walang patid na dumaloy. Muling naramdaman ni Cardo ang sakit ng mawalan ng mahal sa buhay. Kung sa iba, isang aso lamang si Awok, ngunit para sa kanya ay isang pamilya ang kanyang aso. Ito ang naging kasama niya sa matagal na panahon. Hinaplos ni Cardo ang ulo ni Awok. Tumingin siya sa itaas at isang malakas na sigaw ang kumawala sa kanyang lalamunan. Isinusumpa ko! Hindi ako titigil! Hanggang hindi ko kayo napapatay! Uubusin ko kayong lahat! Sa gabing yun, tanging paghihiganti lamang ang laman ng puso ni Cardo. Hindi siya papayag na hindi niya maipaghihiganti si Awok. Hahanapin niya si Isagani at ipaparamdam niya rito ang sakit na pinaramdam nito sa kanya sa pagpatay nito sa kanyang pinakamamahal na aso. Maya-maya pa ay sinimulan ni Cardo ang paghuhukay sa likod ng kanyang bahay. Bahagya nang humina ang ulan ng mga oras na yon. Matapos maghukay ay ibinalot niya sa puting kumot ang walang buhay na si Awok. Maingat niyang inilagay ang aso sa hukay at binuksan niya ang kumot upang makita sa huling pagkakataon si Awok. Nalungkot siya dahil hindi niya na maririnig ang masiglang tahol ng kanyang aso tuwing umaga. Wala nang sasalubong sa kanya kapag umuwi siya sa bahay mula sa kung saan. Salamat, Awok. Hinding-hindi kita makakalimutan. Patawarin mo ko kung hindi kita naprotektahan. Pero nangangako ko sa'yo na magbabayad ang gumawa nito sa'yo. Kinuha ni Cardo ang pala at tinabunan ng lupa ang katawan ni Awok. Matapos yon, umupo siya sa gilid ng libingan ni Awok at hinaplos ang basang lupa. Pangako, hindi ako titigil. Magbabayad sila, Awok. Magbabayad sila. Pumasok na si Cardo sa kanyang bahay. Sa sala ay naroon pa rin ang bangkay ng pinatay niyang aswang. Hinila niya yon papunta sa likod ng bahay. Saglit siyang bumalik sa loob ng kanyang bahay at kinuha ang isang galon ng kerosin at posporo. Ibinuhos niya ang laman ng galon sa bangkay ng aswang at sinindihan yon gamit ang posporo. Mabilis na nilamon ng apoy ang katawan ng aswang. Tahimik na pinagmasdan lamang ni Cardo ang naglalagablab na apoy. Ngunit alam niya na ang galit sa puso niya ay mas mainit pa sa apoy na yon. Alam niya rin na nangako na siya noon na hindi na babalik pa sa pagiging isang antingero at manunugis dahil akala niya kapag ginawa niya yon ay hindi na siya pag-iinitan ng mga aswang. Pero nagkamali pala siya dahil kahit siya ay nananahimik na, ay nagawan pa rin siya ng masama ng mga aswang. Sa ibang banda, ipinasok naman ni Isagani ang mamahalin niyang kotse sa loob ng bakuran ng kanilang bahay. Inihinto niya yon sa tapat ng bahay at bumaba sa sasakyan. Dire-diretso siyang pumasok sa napakalaking pinto
at bumungad sa kanya ang malapalasyong interior ng loob ng bahay. Ang sahig ay gawa sa makintab na itim na marmol. Sa magkabilaang gilid ay may mga hagdanang may pulang karpet at ang dingding ay puno ng mga mamahaling painting. Naglakad si Isagani patungo sa kusina upang kumain. Ngunit bago siya makarating doon, ay nakita niya ang kanyang ama na si Agustin. Nasa may minibar ito habang hawak ang isang baso ng alak. Sa harap nito ay nakapatong ang isang mamahaling bote ng alak na halos ubos na. Lumapit si Isagani kay Agustin. Ang aga naman yata ng paglalasing mo, Papa. Kailangan kong kumalma. Hindi magandang galaw ng stock market ngayon. Saan ka ba nanggaling? Halos 1 linggo ka na namang nawala. Kasama ko sina Waldo at Victor. Naglibang lang kami. Naglibang. Huwag mo na akong lokohin. Alam kong namasok na naman kayo ng bahay ng may bahay at pinatay niyo na naman ang mga taong nakatira doon. Alam niyo naman pala eh. Ano pa ba ang bago? Ilang beses ko na sinabi sa'yo, natigilan mo na yan, Isagani. Delikado ang ginagawa niyo. Alam mong matagal na tayong huminto sa pambibiktima ng mga tao dahil baka malaman nila na mga aswang tayo. Kung mangyari man yon, marami naman kayong mga alagad na aswang, hindi ba? Kayang-kaya nila tayong protektahan, Papa. Saka, anong magagawa ko? Yun lamang ang paraan ko para maglibang. Oo nga pala, Papa. Si Waldo. Wala na siya. Napahinto si Agustin sa pag-inom. Dahan-dahan itong ibinaba ang baso at tumingin ng diretso kay Isagani. Anong ibig mo sabihin? Nagtaas ng balikat si Isagani. Parang wala lang. Inatay si Waldo ng lalaki sa huling bahay na pinasok namin. Yan! Yan na nga ba ang sinasabi ko? Hindi magtatagal ay makakahanap kayo ng katapat nyo. Ikaw, Isagani, sinasabi ko sa'yo, itigil nyo na ang kahibangan na ginagawa nyo ng mga kaibigan mo. Relax! Relax lang, Papa. Sugat lang sa kamay ang nakuha ko. Buhay pa naman ako hindi ba? Nandito ako sa harap nyo nakatayo. Pero yung lalaki sa huling bahay na pinasok namin, kakaiba siya, Papa. Kakaiba siya. Kakaiba? Anong ibig mo sabihin? Ang sabi niya, dati siyang antingero at manunugis. Mukhang totoo naman kasi biyasa siya sa pakikipaglaban sa mga aswang. Kaya nga tumakas na lang kami ni Victor. Sandali, ano nga bang pangalan ng lalaking yun? Pilit na inalala ni Isagani ang pangalan ng lalaki na pumatay kay Waldo. Maya-maya pa ay napapitik siya sa hangin nang maalala niya ang pangalan nun. Aha! Alam ko na. Natatandaan ko na po ang pangalan niya. Cardo. Cardo de Magiba. Nagtaka si Isagani nang bumakas ang takot sa muka ng kanyang ama. Ano? Ano sinabi mo? Ulitin mo nga ang pangalan ng lalaking yun? Cardo de Magiba. Bakit? May problema ba, Papa? Nagulantang si Isagani nang bigla siyang sinuntok ni Agustin sa muka. Nawalan siya ng balanse at bumagsak siya sa sahig. Napahawak siya sa labi niyang dumudugo dahil sa lakas ng suntok ng kanyang ama. Tahimik na nakatingin si Agustin sa kanya habang nanginginig ang mga kamay nito. Naghalo ang takot at galit sa muka ni Agustin. Tumayo si Isagani mula sa sahig. Bakit mo ako sinuntok? Ano ba problema mo? Hindi mo ba kilala si Cardo de Magiba? Sino ba ang Cardo de Magiba na yun? At bakit parang takot na takot ka sa kanya, Papa? Huminga ng malalim si Agustin. Nagsalin ito ng alak sa baso at diretso yung ininom. Matalim ang mga mata na tinignan nito si Isagani. Hindi lang ako takot kay Cardo de Magiba. Lahat ng aswang ay takot sa kanya. Si Cardo de Magiba ay ang pinakamabangis at walang awang manunugis na mga aswang noon. Walang aswang ang nakaliligtas sa kanya.
Sus! Tao pa rin siya, Papa. Madali lang siyang patayin. Anak. Hindi mo siya kilala. Siya ang dahilan kung bakit nagtatago ang maraming tulad natin. Sa galing niya noon, kahit gaano karaming aswang ang sumalakay sa kanya, ay nagagawa niya pa ring manalo at patayin ng brutal ang mga kagaya natin. Natigilan si Isagani, pero hindi pa rin siya nakaramdam ng takot. Kung magaling naman pala siya, bakit tuminto siya? Huminto siya simula ng pinatay ng mga aswang ang asawa niya. Marahil ay naisip niya na uubusin ng mga aswang ang lahat ng mga mahal niya sa buhay dahil hindi siya kaya ng kahit na anong aswang. Isagani, anak, sabihin mo sa akin, anong ginawa mo kay Cardo? Napatay mo ba siya? Hindi ko siya pinatay, Papa. Nang masugatan niya ako sa kamay ng itak niya, ay tumakas na kami kagad ni Victor. Yung aso lang niya ang pinatay namin. Mukhang mahal na mahal nga niya ang aso niyang yun eh. Biglang nanigas ang panga ni Agustin. Ang kanyang titig ay naging mas matalim at puno ng pagkabahala. Dapat tinapos mo na lamang si Cardo. Sigurado kung babalikan ka niya, anak. Hindi titigil si Cardo hanggat hindi siya nakakaganti sa'yo. Hayaan mo siya. Wala siyang laban sa atin. Marami tayong alagad na mga aswang, Papa. Anong magagawa ng isang tao laban sa isang grupo ng mga aswang? Isang tao? Isang tao na kayang ubusin ang buong grupo ng tulad natin, anak. Kahit gaano pa karami ang tauhan natin, kahit gaano pa tayo kalakas, kaya niya tayong patayin. Pinatunayan niya na yun noon ng napakaraming beses. Hindi mo alam kung anong klaseng gulon dinala mo sa bahay na ito. Ikaw, Isagani, kahit kailan, sakit ka talaga sa ulo. Hindi nakasagot si Isagani. Napansin niya ang bahagyang panginginig ng boses ng kanyang ama. Yun ang kauna-unahang beses na nakita niyang natakot si Agustin, na lider ng pinakamalakas na grupo ng mga aswang. Kailangan kong kausapin si Cardo. Ako na mismo ang hihingi ng tawad sa kanya. At ipagdasal mo na patawarin ka niya, Isagani. Dahil kung hindi, baka mawalan ako ng isang anak. Natahimik si Isagani. Hindi man niya aminin, ay may bahagyang kaba na siyang naramdaman. Kinaumagahan, nagtungo si Cardo sa isang silid sa kanyang bahay na matagal niya nang hindi pinupuntahan. Isang malalim na paghinga ang pinakawalan niya bago niya binuksan ang pinto. Pagpasok niya sa loob, ay bumuhos ang napakaraming alaala sa utak niya nang makita ang mga gamit na naroon. Sa dingding ay nakasabit ang iba't ibang uri ng sandata, mga itak, buntot ng pagi, sibat, pana, at patalim na ginagamit niya noon bilang isang manunugis ng mga aswang. Sa gitna ng silid ay may isang lamesa na puno ng iba't ibang agimat. Hinawakan ni Cardo ang isa sa mga itak. Agad niyang naramdaman ang pamilyar na pakiramdam nun sa kanyang kamay. Hindi niya inakalang muli niyang gagamitin ang mga bagay na yon pagkatapos ng mahabang panahon. Para sa kanya, ang mga araw ng digmaan laban sa mga aswang ay isang bahagi ng kanyang nakaraan na matagal niya nang nilibing. Ngunit ng sandaling yon, muli niyang bubuhayin ang bahaging yon ng kanyang pagkatao upang ipaghiganti ang alaga niyang si Awok. Habang tinitignan niya ang mga sandata, ay may narinig siyang mga pagkatok mula sa pinto sa ibaba. Agad niyang ibinaba ang hawak na itak at bumaba sa sala. Pagbukas niya ng pinto, ay natigilan siya nang makita ang isang lalaki na matagal niya nang hindi nakikita. Walang iba kung hindi si Agustin, ang lider ng isang kilalang grupo ng mga aswang. Cardo Di Magiba, kumusta ka na? Agustin,
Anong ginagawa mo rito? Paano mo nalaman kung saan ako nakatira? Pinagtanong-tanong ko lang, Cardo. Hindi naman mahirap alamin kung nasan ang kinatatakutang antingero at manunugis na mga aswang. Hanggang ngayon ay kilalang kilala ka pa rin. Kaya may ilan pang nakakaalam kung nasan ka. Hindi nagsalita si Cardo. Nanatili siyang nakatitig kay Agustin. Isa si Agustin at ang grupo nito sa mga nakalaban niya noon. Marami sa mga alagad nitong aswang ang napatay niya hanggang sa mismong si Agustin na ang sumuko at nangako na hindi napapatay ng mga tao ang grupo nito. Cardo, maaari ba akong pumasok? Wala ko rito para manggulo o gumawa ng masama. Gusto lang kita makausap. Sandaling nag-isip si Cardo. Alam niyang hindi basta-basta pupunta si Agustin sa bahay nito nang walang mahalagang dahilan. Sige, pumasok ka. Maraming salamat, Cardo. Umalis si Cardo sa harapan ng pinto at tuluyan nang pumasok si Agustin. Umupo ito habang si Cardo naman ay nanatiling nakatayo sa harapan nito. Iginala ni Agustin ang mata sa kabuuan ng bahay. Tumingin ito sa kanya at ngumiti. Maganda ang bahay mo, Cardo. Tahimik. Malayo sa gulo. Hindi sumagot si Cardo. Kumusta ka na pala, Cardo? Napakatagal na nung huling beses tayo nagkita. Huwag ka na magpaligoy-ligoy, Agustin. Sabihin mo nang sadya mo rito. Cardo, may mahalagang bagay ako na dapat sabihin sa'yo. Nakarating sa akin na may mga aswang na pumasok dito sa bahay mo at pinatay nila ang aso mo. Paano mo nalaman ang bagay na yan? Isa ba sa mga tauhan mo mga aswang na yon? Hindi agad nakasagot si Agustin. Naramdaman naman ni Cardo ang pag-aalinlangan nito na sagutin ang tanong niya. Mangyaring hindi ko tauhan ang gumawa nun. Cardo, anak ko si Isagani. Tumiim ang bagang ni Cardo. Mariin niyang naikuyom ang kanyang mga kamao. Kaya pala alam mo nangyari. Anak mo ang walang yang Isagani na yon. Bata pa si Isagani, Cardo. At aminado ko na kung ano-ano ang ginagawa niya. Ako na ang humihingi ng tawad sa nagawa niya sa'yo. Pinatay niya ang aso ko. Pinatay niya ang aso ko, Agustin. Alam mo ba kung gaano kahalaga si Awok sa akin? Kaya nga humihingi ako ng tawad, Cardo. Alam ko malaking kasalanan ang ginawa ni Isagani. Pero nagsisisi na siya. Hayaan mong ako na ang dumisiplina kay Isagani. Kung talagang nagsisisi siya, dapat narito siya ngayon sa harap ko para humingi ng tawad sa akin. At hindi dapat ikaw ang gumagawa nun para sa kanya. At kahit humingi pa siya ng tawad sa akin, hindi na maibabalik pa ang buhay ng aso ko. Ngunit, aso lang naman ang pinatay niya, Cardo. Kung gusto mo, papalitan ko na mas magandang aso ang pinatay na aso ni Isagani. Hindi lang basta aso si Awok. Pamilya ko siya. Siya ang tanging kasama ko simula na mawala ang asawa ko. Pero pinatay siya ng anak mo, na parang wala lang. Ganun ba kababaw para sa'yo ang buhay na kinitil niya? Cardo, hindi yun ang ibig ko sabihin. Patawarin mo ako. Mali ako. Hindi ko dapat sinabi yun. Pero alam mo, Agustin, maraming salamat sa'yo. Dahil sa'yo, alam ko na kung nasan si Isagani. Hindi na ako mahihirapan na tugisin siya. Cardo, wag! Wag naman! Alam ko nasa isip mo. Nakikiusap ako sa'yo, ayusin na lang natin ito. Kaya nga ako na parito para makiusap sa'yo eh. Patawarin mo na lang ang anak ko. Kakausapin ko siya at sa susunod ay kasama ko na siya rito para personal na humingi ng tawad sa'yo. Huwag mo na siyang papuntahin dito para humingi ng tawad. Dahil hindi ko siya kayang patawarin. Sabihin mo sa anak mo, magtago na siya at galingan niya sa pagtatago. Ano ba talaga ang balak mo kay Isagani, Cardo? Buhay ang kinuha niya, Agustin.
Kaya buhay din ang dapat niyang ibayad. Hindi ako titigil hanggat hindi ko napapatay si Isagani. Parang tinamaan ng kidlat si Agustin sa kanyang narinig. Halatang hindi nito inasahan ang sagot ni Cardo. Tumayo ito at naglakad papalapit kay Cardo. Nagpakumbaba na ako sa iyo, Cardo. Humingi ako ng tawad para sa ginawa ng aking anak. Pero napakatigas mo. Hindi mo ba kaya magpatawad? Wala nang silbi ang paghingi niyo ng tawad. Hindi maibabalik ng tawad ang buhay ni Awok. Hindi maaalis ng tawad ang sakit ng pagkawala ng aso ko. Kaya kung ako sa iyo, Agustin, gawin mo ang lahat ng kaya mong gawin para protektahan ang anak mo. Maghanda ka, Agustin, dahil malapit na ang kamatayan niya. Nanlaki ang mga mata ni Agustin. Dinuro nito si Cardo gamit ang nanginginig na kamay. Subukan mo lang, Cardo. Subukan mong galawin si Isagani. At ako mismo ang haharap sa'yo. Hindi ako magdadalawang isip na labanan ka. Alam mo kung sino ko at ano ang kaya kong gawin. Kahit harangan niyo pa ako ng napakarami mong alagad na mga aswang, hindi ko kayo uurungan. Agustin, siguraduhin mo lang na mapapatay niyo ko. Hindi nakapagsalita si Agustin. Walang ano-ano'y bigla itong tumalikod at naglakad palabas ng bahay. Nang tuluyang makaalis si Agustin, ay huminga ng malalim si Cardo. Bumalik siya sa silid kung saan naroon ang kanyang mga sandata. Sa kanyang isipan, alam niyang malapit na ang araw na makakaharap niya si Isagani. At sa araw na yon, sisiguraduhin niyang matutupad ang kanyang pangako sa kanyang pinakamamahal na si Awok. Nang makabalik si Cardo sa silid kung saan nakatago ang mga agimat at mga sandata niya, ay lumapit siya sa lamesa kung saan nakalagay ang kanyang mga agimat. Sa mga nakaraang taon, nanatili ang mga yon at alam niya na naghihintay ang mga yon na gamitin niya. Kinuha ni Cardo ang isang maliit na bote na may laman na langis. Binuksan niya yon at isa-isa niyang pinatakan ng langis ang lahat ng agimat habang tahimik na bumubulong ng dasal upang muling buhayin ang kapangyarihan ng mga yon na matagal nang natutulog. Matapos yun, kinuha niya ang ilang agimat at isa-isang isinuot sa kanyang leeg. Simula noon, nagsimula na ring magsanay si Cardo sa pakikipaglaban para muling hasain ang kanyang kasanayan. Sa labas ng kanyang bahay siya nagsanay. Una niyang kinuha ang itak na hindi niya na mabilang kung ilang aswang na ang napaslang niya gamit yon. Humikit siya at humugot ng malalim na paghinga. Muli niyang inalala ang bawat galaw na ginamit niya noon. Nang ibukas niya ang kanyang mga mata, ay sinimulan niya ng gamitin ang itak. Inisip niya na nasa harapan niya si Isagani. Mas lalong tumindi ang kagustuhan niya na magtagumpay sa pagpatay kay Isagani dahil alam niya na hindi siya matatahimik hanggat hindi niya yon nagagawa. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog, ay biglang nagising si Cardo. Agad siyang naalerto dahil may kakaiba siyang nararamdaman. Tinignan niya ang maliit na bote ng langis na nasa ibabaw ng mesa sa tabi niya. Kumukulo ang langis na nasa loob ng bote. Isa yung indikasyon na may aswang sa paligid. Agad siyang tumayo mula sa kama. Yuyuko na sana siya upang kunin ang itak na nasa ilalim ng kama. Pero bago pa niya yon makuha, ay nagulat siya nang biglang nasira ang bintana sa kanyang kwarto. Kasunod nun, ay sabay-sabay na pumasok mula roon ang 4 na aswang. Naramdaman ni Cardo ang lakas na taglay ng mga aswang. Nanlilisik ang mga mata ng mga yon habang naglalaway at gutom na waring gusto na siyang lantakan. Kahit walang hawak na sandata si Cardo, ay hindi siya nagpakita ng takot sa mga ito. Ang kanyang mga mata ay mabilis na tumingin sa paligid upang maghanap ng kahit na anong bagay na maaaring gamitin upang depensahan ang kanyang sarili. Sa sahig,
nakita niya ang isang bote ng alak. Mabilis niya yung dinampot at inihampas niya sa gilid ng lamesa ang puwitan ng bote. Nagkaroon ng matutulis na parte ang bote sa dulo at yun ang naisip niyang gamitin bilang kanyang sandata. Ang unang aswang ay sumugod sa kanya. Sinalubong ni Ricardo at mariin niyang isinaksak ang bote sa dibdib nito ng paulit-ulit. Ginamit niya ang bote upang laslasin ang leeg ng aswang. Bumagsak ito sa sahig at nangingisay hanggang sa unti-unting nawalan ng buhay. Hindi pa man nakakahinga si Ricardo ay dumating ang ikalawang aswang mula sa kanan. Tumalon ito mula sa kama at handang sunggaban siya. Yumuko si Ricardo at itinarak ang bote sa binti ng aswang. Nang bumagsak ang aswang sa sahig, ay agad siyang pumaibabaw dito at sinaksak niya ang bote sa mata nito. Tinapos niya agad ito nang ibaon niya ang matutulis na parte ng bote sa leeg ng aswang. Ang ikatlong aswang ay umatake mula sa likod niya at inikot nito ang braso nito sa kanyang leeg. Paulit-ulit na sinaksak ni Ricardo ng bote ang braso ng aswang hanggang sa makawala siya. Hinawakan niya ang ulo nito at paulit-ulit niya yung hinampas sa sahig hanggang sa mabasag ang bungo nito. Hinarap ni Ricardo ang natitirang aswang, ngunit nakita niya ang pag-aalinlangan nito na umatake. Alam kong pinadala kayo rito ni Agustin. Sabihin mo sa kanya, malapit na ang kamatayan ng anak niya. Sabihin mo kay Isagani na hintayin niya ang aming paghaharap. Lumayas ka na at sabihin mo yan sa amo mo bago pa magbago ang isip ko. Alis na! Agad na tumakbo ang aswang at tumalon sa bintana. Nang sandaling yun, alam ni Ricardo na tuluyan nang nagsimula ang isang digmaan. Hindi na lang si Isagani ang kailangan niyang harapin, kundi maging si Agustin at ang buong grupo nito ng mga aswang. Sa loob ng malawak na bulwagan ng mansyon, nakaupo si Agustin sa isang mamahaling silya habang ang isa sa 4 na tauhan na inutusan niya para patayin si Ricardo ay nasa kanyang harapan. Ang 4 na aswang na yun ay ilan lamang sa malalakas na tauhan niya, kaya ang mga yun ang una niyang pinadala sa bahay ni Ricardo. Ayon sa nag-iisang nabuhay na tauhan ni Agustin, ay hinayaan ito ni Ricardo na mabuhay upang ipadala ang isang mensahe sa kanya. Sinabi sa kanya ng tauhan niya na pinapasabi ni Ricardo na malapit nang mamatay si Isagani. Tumayo si Agustin mula sa kanyang upuan habang ang mga mata niya ay nagbabaga sa galit. Bigla niyang itinulak ang mesa sa harap niya at tumaob yun kasama ang baso at papeles na nasa ibabaw nun. Lumayas ka na! Umalis ka sa harapan ko! Wala kang silbi! Nagmamadaling lumabas ang tauhan ni Agustin. Kasunod nun ay pumasok si Isagani. Ang init naman yata ng ulo mo, Papa. Ano ba nangyari? Hindi sumagot si Agustin. Sa halip, mabilis siyang humakbang palapit kay Isagani at walang babalang sinakal ito gamit ang kanyang malalaking kamay. Nanlaki naman ang mga mata ni Isagani sa pagkabigla. Kasalanan mo lahat ng ito, Isagani! Kasalanan mo! Bakit? Bakit? Ano bang ginawa ko? Nagtatanong ka pa talaga? Pinatay mo ang aso ni Ricardo. Alam mo bang kung anong klaseng halimaw ang ginising mo? Hindi mo naiintindihan. Nagdeklara na siya ng digmaan ni Isagani. At lahat tayo ay magbabayad sa kasalanan ginawa mo kay Ricardo. Binitiwan ni Agustin si Isagani na halos matumba sa sahig habang habol ang paghinga. Naiintindihan ko kung bakit kayo natatakot kay Ricardo, Papa. Pero tao lang siya. Imposibleng wala siyang kahinaan. Tama ka. Tao lang si Ricardo. Tao lang na nakapatay ng 3 aswang sa loob ng isang gabi. Huwag mo siyang minamaliit, Isagani. Hindi natin siya kayang harapin ng tayo lang. Kailangan natin ng tulong. Tawagin mo ang iba pang grupo ng mga aswang. Sabihin mo sa kanila ang sitwasyon natin ngayon. Kailangan natin ang tulong nila. At sabihin mo na magbabayad tayo ng malaking halaga
Sa sino mang makakapatay kay Cardo? Agad na kinuha ni Isagani ang telepono nito mula sa bulsa ng suot nitong pantalon at saka ito lumabas. Nang maiwan mag-isa si Agustin, ay matiim siyang tumingin sa kawalan. Alam niya na sa pagkakataon na yon ay kumikilos na si Cardo at hindi niya na yun kayang pigilan pa. Isang umaga, sa loob ng kwarto ay nakatayo si Cardo sa harapan ng malaking litrato ng kanyang yumaong asawa na nakasabit sa dingding. Tahimik niyang pinagmasdan ang larawan at para bang muling bumalik ang alaala ng masasayang araw nila noong magkasama pa sila. Ang bawat detalye ng mukha nito sa litrato ay nagbigay sa kanya ng kakaibang lakas, ngunit kasabay din ito ang hapdi ng pagkawala nito. Karen, asawa ko. Pasensya ka na. Alam ko na nangako ko sa'yo na hinding-hindi na ako babalik pa sa pagiging antingero para pumatay ng mga aswang. Pero hindi ko kayang manahimik na lang. Ginulo nila ang katahimikan ko at muli na naman nilang kinuha ang isang buhay na mahalaga sa akin. Sana'y gabayan mo ko, mahal ko, sa laban kong ito. Nanatili siyang nakatayo roon ng ilang sandali. Makalipas ang ilang saglit, ay huminga siya ng malalim at tumalikod. Nagtungo siya sa likod ng bahay kung saan nakalibing si Awok. Sa ilalim ng puno, naroon ang libingan ng kanyang tapat na alaga. Sa kahoy na krus na nakatayo sa ibabaw ng lupa, nakaukit ang pangalang Awok na isang simpleng tanda ng pagmamahal niya sa kanyang aso. Awok, pasensya ka na kung hindi kita nailigtas. Pero hindi ko hahayaang mamatay ka ng walang katarungan. Ipinapangako ko sa iyo, Awok. Babawi ako. Ang dugo nila ang magiging kabayaran sa ginawa nila sa iyo. Matapos yun, ay pumasok muli si Cardo sa loob ng bahay at nagtungo sa kanyang taguan ng mga agimat at armas. Isinuot niya ang mga anting-anting na bawat isa ay may makapangyarihang proteksyon laban sa mga aswang. Kinuha niya ang buntot ng pagi. Mula sa taguan, kinuha niya rin ang kaluban na naglalaman ng patalim at itak at isinabit ito sa kanyang bewang. Tumayo siya sa gitna ng bahay at tiningnan ang bawat sulok nito. Lumabas na si Cardo ng bahay at naglakad siya palabas ng malawak na kagubatan. Hindi nagtagal, narating niya ang baryo. Diretso siyang nagtungo sa bahay ng matandang albularyo na si Lolo Samuel. Ang matanda ang isa sa mga naging guro niya nung bata pa siya. Ang bahay nito ay gawa sa kahoy. May bubong na pawid at napapaligiran yon ng mga halamang gamot. Lumabas si Lolo Samuel mula sa bahay nito at nagulat ito nang makita si Cardo. Cardo! Abay, ikaw pala! Ang tagal na kitang hindi nakikita! Lolo Samuel, kailangan ko po ng tulong nyo. Hihingi po ako ng basbas mula sa inyo sa laban na haharapin ko. Ano ka mo? Laban? Akala ko ba'y huminto ka na sa ganyang buhay? Ano ba nangyari? Maaari mo bang sabihin sa akin? Ginulo nila ang buhay ko. Pinatay nila ang asawa ko noon. Ngayon, pati ang tapat kong aso, kinuha nila. Hindi ko kayang manahimik na lang at hayaan ang mga kasamaan na ginawa nila sa akin. Mga aswang bang gumambala sa'yo? Oo, Lolo. At sisiguraduhin kong hindi na nila magagawa ito sa iba. Sisiguraduhin kong matatapos na ito. Tumahimik si Lolo Samuel at tumingin sa kanya ng mariin. Tila siniyasat ng matanda ang determinasyon sa mga mata ni Cardo. Kung yan ang desisyon mo, iyo, wala akong karapatang pigilan ka. Pero Cardo, alam mong hindi ito magiging madaling laban. Alam ko, Lolo Samuel.
Matagal ko nang alam na walang madaling laban sa buhay ko. Pero hindi ko iniisip kung buhay pa akong babalik. Ang mahalaga, magawa ko ang tama at makapaghiganti ako. Lumapit si Lolo Samuel at hinawakan ang balikat ni Cardo. Cardo, iho, ipagdarasal ko ang tagumpay mo. Ang tapang mo, ang karunungan mo, at ang mga agimat na dala mo ang magiging gabay mo. Manalangin ka palagi, anak. Hindi ka nag-iisa. Maraming salamat po, Lolo Samuel. Tandaan mo, Cardo, hindi lang lakas ang kailangan mo. Kailangan mo rin ang tibay ng loob at linaw ng isipan. Huwag mong kalimutang humingi ng gabay sa may kapal. Opo, Lolo Samuel. Hindi ko po kakalimutan yun. Bumalik si Lolo Samuel sa kanyang bahay habang si Cardo naman ay nagpatuloy na sa kanyang paglalakbay. Dala niya ang lakas ng loob, tapang at kasiguraduhan na makakamit niya ang katarungan. Malinaw ang kanyang layunin na wakasan ang kasamaan ng mga aswang at ibigay ang hustisya para kay Awok. Sa pamamagitan ng tricycle ay nakarating si Cardo sa isang bus station. Sumakay siya ng isang ordinary bus na siyang magdadala sa kanya sa lungsod. Tumagal siya ng ilang oras doon dahil hinintay niya pang mapuno ng pasahero ang bus at halos hapon na yun nang umalis. Alam ni Cardo na magiging mahaba ang biyahe na yun kaya pinili niyang matulog muna. Nasa pinakahulihang upuan siya. Makalipas ang mahabang oras ay biglang huminto ang bus na siyang ikinagising ni Cardo. Napakunot ang noo niya sa biglang paghinto ng bus. Inakala niya na baka nasiraan lang. Tumayo si Cardo at nagtungo sa unahan ng bus. Doon niya nakita na may nakatayong 3 babae na lahat ay nakasuot ng itim na damit. Nakaharang ang mga yon sa unahan ng bus. Pinagmasdan ni Cardo ang mga babae. Napansin niya ang kakaibang paggalaw ng hangin sa paligid ng mga ito. Hinawakan niya ang isa sa mga agimat na nasa kanyang leeg at may naramdaman siyang kakaiba. Lumapit si Cardo sa driver at tinapik ito sa balikat. Sagasaan mo mga yan. Kubot ang mga yan. Hindi sila tao. Ngunit tinawanan siya ng driver at anito ay bumalik na lamang siya sa kanyang upuan. Hindi sila tao. Kung hindi mo sila sasagasaan ngayon, baka umatake pa ang mga yan. Bago pa man makasagot ang driver, ay nagsimulang gumalaw ang mahahaba at makakapal na buhok ng mga babae. Mabilis na sumulong ang buhok ng mga yon at bumangga sa windshield ng bus. Agad na nabasag yun at tumilamsik sa kanila ang mga piraso ng bubog. Nagsigawan ang mga pasahero at nagkagulo. Ang ilan ay nagsimulang tumakbo palabas ng bus. Ang buhok ng mga kubot ay tumagos sa loob na parang ahas na gumapang sa sahig, mga upuan at bintana. Isang pasahero ang nadampot ng buhok ng kubot at hinila palabas ng bintana. Ang sigaw nito ay nagpalala ng takot ng iba na naging dahilan upang magmadaling lumabas ng bus ang lahat. Nagunahan sa pagbaba ang mga tao at sa loob ng ilang saglit, wala nang natira sa loob ng bus, maliban kay Cardo. Hinawakan ni Cardo ang agimat na nakasabit sa kanyang leeg at hinugot ang itak mula sa kaluban habang nakatayo siya sa gitnang bahagi ng bus. Sa pagkakataon na yon, ay isa-isang tumalon papasok ang mga kubot, papasok sa bus mula sa wasak na windshield. Ang mukha ng mga yon ay maputla at ang mga ngiti ay parang isang paanyaya sa kamatayan. Pasensya ka na, Cardo. Ngunit kailangan ka naming paslangin bilang utos ni Agustin. Kaya kung ako sa'yo, huwag mo na kaming pahirapan. Tahimik lang si Cardo. Pinakiramdaman niya ang bawat isa sa mga kubot. Hindi na siya nagulat kung humingi man ng tulong si Agustin sa iba pang uri ng mga aswang para pigilan siya na makarating sa mansyon nito. Pero kahit na anong klaseng aswang pa ang iharap o iharang ni Agustin sa kanya,
ay sinisiguro niya na walang kahit isa sa mga yon ang makakapigil sa gusto niyang mangyari. Biglang sumugod ang unang kubot. Ang buhok nito'y parang mga sibat na dumiretso kay Cardo. Tumalon naman si Cardo papunta sa isang upuan sa gilid at iniwasan niya ang hibla ng buhok na tumama sa sahig. Sa isang mabilis na galaw, hinataw niya ang itak sa mga buhok at naputol yun. Ngunit habang abala si Cardo sa unang kubot, ang ikalawang kubot naman ay mabilis na gumapang sa ibabang bahagi ng upuan at nagtungo sa likod niya. Umatake yun mula sa likod niya at ang buhok nun ay umikot sa leeg ni Cardo. Napaluhod si Cardo at nahirapan siyang huminga, pero hindi niya binitiwan ang kanyang itak. Ginamit niya ang talim ng itak upang putulin ang buhok na nakasakal sa kanyang leeg. Huminga ng malalim si Cardo at muling tumayo. Tumingin siya sa ikalawang kubot na naglalakad papalapit sa kanya. Nakangiti pa yon na parang nagtatangkang takutin siya. Mabilis na umatake si Cardo. Tumalon siya papunta sa direksyon ng ikalawang kubot at hinataw ang itak sa katawan nito. Nagkaroon ng malalim na sugat ang kubot na nagresulta sa isang nakakakilabot na hiyaw. Bumagsak ang kubot sa sahig, nanginginig habang unti-unting nalagutan ng hininga. Ang ikatlong kubot naman ay umakyat sa mga upuan gamit ang mahahaba nitong buhok para ikabit ang sarili sa kisame ng bus. Ang buhok nito'y parang mga galamay ng isang higanting halimaw na gumagapang palapit kay Cardo mula sa itaas. Hinampas ng kubot ang buhok nito paibaba, dahilan para umatras si Cardo. Bumagsak ang mga buhok sa sahig at winasak nun ang sahig kung saan nakatayo si Cardo kanina. Umikot si Cardo sabay hataw ng itak pataas. Diretsong tinamaan ang buhok ng kubot. Naputol ang koneksyon ng kubot sa kisame at bumagsak yon sa sahig. Sinamantala naman ni Cardo ang pagbagsak nito at tumakbo siya rito sabay taga ng itak sa kubot. Naputol ang ulo ng ikatlong kubot. Ang unang kubot na umatake sa kanya ay galit na galit sa pagkawala ng mga kasama nito. Ginamit nito ang buhok nito para balutin si Cardo. Ang bawat hiblay mahigpit na bumalot sa kanyang braso, katawan at binti. Hindi makagalaw si Cardo. Napaluhod siya pero hindi niya pa rin binitiwan ang kanyang itak. Walang ka nang kawala, Cardo. Mamamatay ka na. Pinakamabangis na antingero. Inipon ni Cardo ang lahat ng lakas niya sa kanyang kanang kamay. Inabot niya ang buntot ng pagi mula sa kanyang likod. Hinila niya ang buhok na nakapalupot sa kanyang kanang braso at dumausdos ang kubot palapit sa kanya. Nagkaroon siya ng pagkakataon na hampasin sa muka ang kubot gamit ang buntot ng pagi. Napasigaw yun nang lumatay dito ang sandatang yun ni Cardo. Mabilis niyang pinutol ang mga buhok na nakapalupot sa kanya. Tumakbo si Cardo palapit sa kubot at isinaksak niya sa tapat ng puso nito ang itak na ang dulo ay tumagos pa sa likod nito. Sa paghugot niya ng itak ay bumagsak ang huling kubot na wala na ring buhay. Habol ni Cardo ang kanyang paghinga habang hawak ang dugo ang itak. Ang bawat sulok ng bus ay may nagkalat na putol-putol na buhok at wasak na mga upuan. Dahan-dahan siyang lumabas ng bus kung saan naghihintay ang mga pasaherong kanina ay takot na takot. Nagpalakpakan ang mga pasahero at tuwang-tuwa sa ipinakitang tapang at husay ni Cardo na talunin ang tatlong kubot kahit mag-isa lang siya. Matapos ang laban ni Cardo sa mga kubot, ay muling sumakay ang mga tao sa bus at ipinagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Si Cardo ay naupo pabalik sa kanyang upuan habang hawak pa rin ang kanyang itak na mantsado ng dugo ng mga kubot. Sa labas ng bintana, tanaw niya ang madilim na kalsada na tila walang katapusan. Habang tumatakbo ang bus sa kalsada, unti-unting nakita ni Cardo ang mga ilaw ng lungsod sa malayo. Nang tumigil ang bus sa terminal ng bus, ay bumaba na siya. Malamig ang simoy ng hangin at ang paligid ay halos wala ng mga tao.
Habang naglalakad, napansin ni Cardo ang isang lumang signage ng motel. Nagpasya siyang pumasok doon upang doon magpalipas ng oras at upang makapagpahinga na rin. Pagpasok ni Cardo sa lumang motel, ay bumungad sa kanya ang maliit na front desk na tila hindi na nalilinisan. Puno ng alikabok ang mga gamit na naroon. Isang matandang lalaki ang sumalubong sa kanya na agad siyang ninitian. Sinabi niya sa matandang lalaki na kailangan niya ng isang kwarto at mananatili siya roon ng isang araw. Matapos namang sabihin ng matanda ang presyo ng isang araw na pananatili roon, ay nagbayad na siya. Inabot nito sa kanya ang isang susi na may keychain kung saan nakalagay ang numero ng kwarto niya. Nasa ika-4 na palapag ang kwarto na napunta kay Cardo. Hindi na nagtagal si Cardo sa front desk at umakyat na siya sa hagdan. Ang dilim ng hallway ay mas lalo pang nagbigay ng bigat sa lugar at ang iilang ilaw sa kisame ay mahina at kumukurap-kurap. Nang marating niya ang ika-4 na palapag, ay nagtungo siya sa tapat ng pinto ng kanyang kwarto. Binuksan niya yon at agad siyang pumasok. Sa loob nun ay may isang maliit na kama na may manipis na kutsyon. May isang lumang electric fan na nakapatong sa lamesa sa tabi ng bintana. At ang ilaw ng kwartong yon ay nagmumula sa isang ilaw sa kisame na kulay dilaw at mahina ang liwanag. Ibinaba niya ang kanyang bag sa gilid ng kama. Inilapag ang itak at ang buntot ng pagi sa lamesa. Hinubad niya ang kanyang mga agimat mula sa leeg. At marahang inilapag ang mga yon sa ibabaw ng bag. Huminga siya ng malalim at tumingin sa bintana. Malapit na tayo magkaharap, Isagani. Pasensyahan na lamang tayo, Agustin. Dahil kung patuloy ka makikialam, pati ikaw ay idadamay ko. Humiga na si Cardo sa kama at agad siyang pumikit upang makapagpahinga na. Makalipas ang ilang sandali ay nakatulog na siya, ngunit ang kanyang pandinig ay alerto. Sanay siyang hindi tuluyang bumabagsak sa malalim na tulog, lalo na't alam niyang maraming halimaw na naghahanap sa kanya. Bumukas ang mga mata ni Cardo nang mula sa labas ng pinto ay may narinig siyang mahinang boses. Alam niya na boses yon ng matandang lalaki na nasa front desk. Kahit pabulong ang pagsasalita nun, ay malinaw kay Cardo ang bawat salita ng matandang lalaki. Sigurado ko, si Cardo Di Magiba ang nasa kwarto na yan. Sigurado ko natulog na siya. Samantalahin nyo na ang pagkakataon. Tahimik na tumayo si Cardo mula sa kama at agad na kinuha ang mga agimat na nasa ibabaw ng kanyang bag. Isinuot niya ang mga yon sa kanyang leeg at agad niyang naramdaman ang bigat at lakas ng proteksyon na ibinibigay ng mga yon sa kanya. Kinuha niya ang kanyang itak na nakapatong sa lamesa at tumayo sa tabi ng pinto. Doon niya hinintay ang susunod na mangyayari. Biglang bumukas ng malakas ang pinto. Tumilapon ang nasirang pinto sa sahig at 2 gabunan ang pumasok. Ang balat ng mga yon ay kulay itim at ang buhok ay kulay puti at mahahaba. Namumula ang mga mata ng gabunan. Parehas na nagtataglay ang 2 gabunan ng malaking katawan. Nang makita si Cardo ng mga gabunan, ay agad na umatake sa kanya ang isa. Sinunggaban siya nito pero mabilis siyang umiwas at tumama ang matutulis nitong mga kuko sa dingding. Nawasak ang dingding. Sumugod agad ang isa pang gabunan na sinubukang kalmutin si Cardo. Tumalon si Cardo paatras at muli siyang tumakbo paunan, sabay taga ng itak sa braso ng gabunan. Akala nyo ba matatakot ako sa laki nyo? Nagkakamali kayo! Tumalon papunta kay Cardo ang isang gabunan. Yumuko si Cardo at iniwasan ito. Mabilis niyang kinuha ang buntot ng pagi at hinampas niya ang gabunan sa muka na nag-iwan ng malalim na sugat. Napasigaw ang gabunan sa labis na sakit. Habang namimilipit sa sakit ang isang gabunan, ay sinamantala niya yon upang atakihin ng isa pa. Ngunit nang sinugod niya ito, ay isang malakas na suntok ang pinakawalan nito.
Tinamaan siya ng suntok nito sa tiyan. Tumilapon siya at tumama ang likod ni Cardo sa dingding. Nanlaki ang mga mata niya nang makita niyang pasugod sa kanya ang isang gabunan. Agad niyang inihanda ang kanyang itak at nang ilang dangkal na lamang ang pagitan nila ay sinalubong niya ng saksak ng itak ang gabunan sa tiyan. Napaatras ang gabunan habang hawak ang sugat sa tiyan. Ngunit agad ding sumugod muli ang gabunan na yon kay Cardo. Nanatili siyang nakaupo sa saig at tinaga niya ang binti ng gabunan. Natumba ito at agad niya itong pinaibabawan at paulit-ulit na tinaga ito sa leeg hanggang sa humiwalay na ang ulo nito sa katawan nito. Ang natitirang gabunan ay galit na sumugod kay Cardo. Kinuha nito ang lamesa at ibinato kay Cardo. Pero nasalag niya yon gamit ang itak. Lumapit ang gabunan at sinubukang sakalin si Cardo. Nagpambuno sila sa gitna ng kwarto at kahit mas malaki ang gabunan ay wala pa rin yung kalaban-laban kay Cardo. Habang hawak siya ng gabunan sa leeg, ay mahigpit niyang hinawakan ang itak at isinaksak niya yun sa ilalim ng panga ng gabunan. Tumagos ang talim nun hanggang sa bungo ng gabunan na dahilan upang bumagsak ito sa sahig nang wala ng buhay. Humihingal na tumayo si Cardo. Ang sahig ay puno ng dugo ng mga gabunan at ang mga dingding ay may malalaking uka dulot ng kanilang labanan. Hinugot niya ang kanyang itak mula sa ulo ng huling gabunan. Ibinalik niya yun sa kaluban at kinuha na niya ang mga gamit niya. Lumabas si Cardo ng kwarto at bumaba siya sa hagdan. Pagdating niya sa front desk ay nakita niya ang matandang lalaki. Nanginginig ito sa takot nang makita siya. Marahil ay hindi yun makapaniwala na buhay pa rin siya. Kung hindi ka lang matanda, pinatay na rin kitang hayop ka. Hindi na hinintay pa ni Cardo ang sagot ng matandang lalaki at naglakad na siya palabas ng motel. Alam niya na maaaring marami pa siyang makakaharap na mga aswang, pero sigurado siya na kahit na anong oras umatake ang mga yon, ay handa siya at hindi siya papayag na magwagi ang mga yon laban sa kanya. Hapon na nang marating ni Cardo ang harapan ng mansyon ni Agustin. Nakasilip siya mula sa likod ng isang puno habang pinag-aaralan ang bawat detalye ng paligid. Ang mansyon ay napapaligiran ng matataas na pader at isang napakataas na gate na bakal. Alam niyang mahina ang mga aswang sa oras na yon dahil maliwanag pa, pero nais niyang maging patas ang laban, kaya nagdesisyon siyang maghintay hanggang sa dumilim. Nanatili si Cardo sa likod ng malaking puno ng ilang oras. Makalipas ang ilang oras, ang araw ay tuluyan ng lumubog. Ang paligid ng mansyon ay lalo pang naging nakakakilabot. Ang liwanag ng buwan ay bahagyang sumilip mula sa likod ng mga ulap na nagbigay ng sapat na liwanag para makita ni Cardo ang kapaligiran. Itinali niya ang kanyang buntot ng pagi sa likod at hinigpitan ang sinturon ng kaluban. Humanda ka na, Isagani. Oras na ng aking paniningil. Tahimik na inakyat ni Cardo ang mataas na gate. Pagdating niya sa itaas, ay mabilis siyang tumalon pababa. Ngunit hindi nakaligtas sa mga aswang ang kanyang presensya. Mula sa madilim na bahagi ng bakuran ay lumabas ang mga aswang. Lahat ay nakatingin sa kanya. Alam ni Cardo na iisa lang ang layunin ng mga yon, at yun ay ang patayin siya. Sabay-sabay na tumakbo ang mga aswang papunta kay Cardo. Ang ilan ay gumapang sa lupa. Ang unang aswang ay mabilis na sumugod kay Cardo, pero sinalubong yun sa muka ng talim ng kanyang itak. Bumagsak yun sa lupa at nangisay bago tuluyang namatay. Mula sa likuran, dalawang aswang ang sabay na umatake sa kanya. Tumalon naman si Cardo sa gilid at gamit ang buntot ng pagi ay hinataw niya ang isa sa muka. Ang isa naman ay tinamaan ng itak sa dibdib. Sa kalangitan ay may narinig si Cardo na kakaibang huni. Nang tumingala siya ay nakita niya ang tatlong manananggal na lumilipad sa itaas.
Sabay-sabay na umatake ang mga manananggal kay Cardo, pero mabilis siyang nagkubli sa likod ng isang puno. Hinintay niya ang tamang pagkakataon nang bumaba ang isa sa mga manananggal upang subukang dagitin siya, ay lumabas siya sa likod ng puno. Hinuwa niya ang kanyang patalim at buong lakas na ibinato yun sa manananggal. Bumaon yun sa noo nito at agad itong bumagsak sa lupa. Ang natitirang dalawang manananggal ay lumipad pababa papunta kay Cardo. Hinataw niya ng buntot ng pagi ang mga manananggal at ang isa ay tinamaan sa pakpak. Naputol ang isa nitong pakpak kaya bumulusok ito paibaba. Nang humalik sa lupa ang manananggal, ay agad niya itong ginilitan sa leeg. Ang huling manananggal ay galit na umatake kay Cardo. Sinalubong ito ni Cardo at hinawakan sa pakpak. Umikot siya ng mabilis at bigla niyang binitiwan ang manananggal. Tumilapon yun at binangga nito ang mga aswang. Natumba ang mga ito at sinamantala ni Cardo ang pagkakataon na yon. Mabilis siyang tumakbo sa mga bumagsak na aswang at manananggal at paulit-ulit niyang pinagtatataga ang mga yon. Halos maligo na si Cardo sa dugo ng mga aswang. Muling sumugod ang mas marami pang aswang kay Cardo. 20 o higit pa ang lumabas mula sa bawat sulok ng bakuran. Ang ilan ay gumagapang sa lupa. Ang iba naman ay tumalon mula sa mga bintana ng mansyon. Ngunit sa halip na matakot ay ngumiti pa si Cardo dahil matagal niya nang hindi nararanasan ang ganong klase ng pakikipaglaban sa mga aswang. Hinigpitan niya ang hawak sa kanyang itak at tumayo ng matatag. Naging mabilis ang pakikipaglaban ni Cardo. Sa bawat galaw niya ay may bumabagsak na aswang. Ang kanyang itak ay tumatama sa leeg at katawan ng mga aswang. Gamit din niya ang kanyang mga agimat upang maging mas epektibo ang kanyang mga sandata. Habang nakikipaglaban, wala siyang tigil sa pag-usal ng mga orasyon. Makalipas lamang ang ilang sandali, ay wala nang natira sa mga aswang. Ang buong bakuran ay puno ng mga walang buhay na katawan ng mga aswang. Humihingal si Cardo, ngunit alam niya na hindi pa tapos ang laban. Matalim ang mga mata na tinignan niya ang mansyon. Alam niya na nasa loob nun si Agustin at ang anak nito na si Isagani. Tahimik na tinahak ni Cardo ang malapad na daan papunta sa pinto ng mansyon. Nang makarating siya sa malaking pinto, ay tumigil siya saglit at huminga ng malalim bago niya yon binuksan. Sumalubong sa kanya ang kadiliman, ngunit alam niya na sa kadiliman na yon ay merong naghihintay sa kanya. Biglang bumukas ang mga ilaw na nagbigay ng liwanag sa malawak na bulwagan. Sa gitna ng bulwagan na yon, nakaupo sa isang ginintuang trono si Agustin. Sa likod nito ay nakatayo si Isagani. Bakas sa mukha nito ang takot. Maya-maya pa ay mabagal na pumalakpak si Agustin. Magaling, magaling, magaling! Hindi na ako nagulat na malagpasan mo ang lahat ng aswang na humarang sa'yo. Napakahusay mo pa rin talaga, Cardo. Ikaw pa rin ang pinakamasamang bangungot ng mga tulad namin. Wala pa rin makakapalit sa pinakamabangis na antingero at manunugis. Hindi ako naparito para makipag-usap sa iyo, Agustin. Isuko mo na lang sa akin si Isagani. Tapusin na natin ito. Alam kong marami siyang nagawang pagkakamali, pero hindi ko hahayaang patayin mo siya. Lalo na para sa buhay lang ng isang aso. Biglang tumalim ang mga mata ni Cardo. Mariin niyang ikinuyom ang kanyang mga kamao. Inuulit ko, hindi lang isang aso si Ewok. Pamilya ko siya. At hindi lang ito tungkol sa kanya. Alam mong mamamatay tao ang anak mong si Isagani. Ilang pamilya na ba nawala? Nang dahil sa kawalangyaan niya. Hindi na siya dapat mabuhay pa. Isang nakakalokong halakhak ang pinakawalan ni Agustin. Umalingaw-ngaw yun sa buong bulwagan. Sabihin mo na ang presyo, Cardo.
Magkano ba ang gusto mo? Magkano ang kailangan mo para tigilan mo na ang aking anak? Hindi ko kailangan ng pera mo. Marami akong pera. Ang kailangan ko ay ang ulo ni Isagani. Kung gusto mo ng ulo ng anak ko, kailangan mo munang makuha ang sakin. Tumayo ito mula sa ginintuang trono at unti-unting nagbago ng anyo. Ang balat nito ay bahagyang nagkulay abo at ang katawan nito ay unti-unting lumaki. Naging kulay pula ang mga mata ni Agustin habang ang mga kuko nito ay naging matulis. Maging ang mga ngipin nito ay naging matutulis din. Sa isang iglap ay nag-anyong aswang na si Agustin. Maging si Isagani ay naging aswang na rin. Alam ni Cardo na ang laban na yon ay hindi tulad ng mga nauna. Si Agustin ay ibang klase ng aswang. Biglang umangil si Agustin ng malakas. Kasunod nun ay sabay na umatake ang mag-ama. Si Agustin ay dumiretso kay Cardo mula sa harapan, habang si Isagani naman ay mabilis na pumwesto mula sa likod niya at sinubukan siyang atakihin mula roon. Dumausdos si Cardo patagilid at iniwasan ang pagsalpok ni na Agustin at Isagani sa kanya. Kasunod nun ay hinampas niya ang buntot ng pagi sa direksyon ni Isagani, ngunit mabilis siyang nakaiwas. Biglang sumugod si Agustin. Mabilis ang galaw nito habang walang tigil na sinusubukang kalmutin si Cardo. Walang nagawa si Cardo kundi ang umatras ng mabilis hanggang sa nakakita siya ng pagkakataon ay nagawa niyang tagain ng itak ang braso ni Agustin. Ngunit hindi huminto si Agustin sa pag-atake. Ramdam ni Cardo ang kagustuhan nito na patayin siya hanggang sa bumaon ang matutulis nitong kuko sa kanyang kaliwang braso na nag-iwan ng malalim na sugat. Napaatras si Cardo. Mukhang pagdating pala sa akin ay wala kang laban, Cardo. Sa bagay, ako ang hari ng mga aswang. Ang lakas mo ay walang laban sa lakas ko. May pagkakataon ka pa para umatras. Umalis ka na at kalimutan mo ang lahat ng ito. Umatras? Para saan? Para hayaang patuloy na pumatay ng inosenteng tao ang anak mo? Hindi, Agustin. Tatapusin natin to ngayong gabi! Huminga ng malalim si Cardo at tinitigan si Agustin ng buong tapang. Kahit nasugatan siya ni Agustin, ay hindi siya nagpakita ng panghihina. Biglang sumugod si Isagani mula sa likod niya at ang mga kuko nito ay dumiretso sa leeg ni Cardo. Sinaksak niya ng itak sa tagiliran si Isagani at ibinato niya ito sa sahig. Mabilis niyang sinugod si Isagani at hinataw niya ng buntot ng pagi si Isagani ng paulit-ulit. Papa! Papa, tulungan mo ako, Papa! Naputol ang sigaw ni Isagani nang isaksak ni Cardo ang itak sa bibig nito. Tumagos yun hanggang sa likod ng ulo nito. Sinipa ni Cardo ang ulo ni Isagani at nabunot ang itak mula rito. Bumagsak ito sa sahig na duguan at walang buhay. Tumingin si Cardo kay Agustin na hindi makapaniwala sa nangyari. Anong ginawa mo sa anak ko? Papatayin kita, Cardo! Sisiguraduhin kong dadanak ang dugo mo sa mansyon ko ngayong gabi! Nagbago ang anyo ni Agustin. Ang katawan nito ay mas lalo pang lumaki. Naramdaman ni Cardo na mas lumakas si Agustin dahil sa labis na puot nito. Tumayo si Cardo sa gitna ng bulwagan, habang ang kanyang itak ay mahigpit niyang hawak sa kanyang kanang kamay, habang ang buntot ng pagi ay nasa kaliwa. Sa harap niya ay galit na galit si Agustin. Bigla yung sumugod. Nakita niya ang matutulis itong kuko na halos gahibla na lang ang layo sa mukha niya. Mabilis siyang yumuko. Sinipa niya sa binti si Agustin, ngunit hindi ito natinag. Agad siyang lumayo kay Agustin. Hindi mo alam ang ginagawa mo, Cardo. Wala kang laban sa akin. Isa ka lamang tao. Tama ka, Agustin. Tao lang ako. Pero hindi ibig sabihin nun ay hindi kita kayang patayin kagaya ng ginawa ko sa anak mo. Muling sumugod si Agustin
Ginamit ni Cardo ang buntot ng pagi. Paulit-ulit niyang inihampas yun. Ginamit naman ni Agustin ang mga braso nito bilang panangga. Tumama ang buntot ng pagi sa braso ni Agustin na nag-iwan ng mabababaw na mga sugat. Si Cardo naman ang sumugod at sinaksak niya ng itak si Agustin sa tagiliran nito. Biglang sinuntok ni Agustin si Cardo sa tiyan. Sa lakas ng suntok na yon ay tumilapon si Cardo at tumama ang likod niya sa isa sa mga haligi sa mansyon. Agad siyang tumayo kahit ramdam niya pa rin ang sakit ng suntok ni Agustin. Magaling ka! Magaling ka, Cardo! Pero hindi sapat ang galing mo para tapusin ako. Sisiguraduhin kong mamamatay ka, kagaya ng ginawa ko sa asawa mo! Anong sinabi mo? Anong sinabi mo? Tama ang narinig mo. Ako ang pumatay sa asawa mo, Cardo. Magagaya ka lamang sa kanya! Mas lalong lumalim ang galit ni Cardo ng sandaling yun. Malakas siyang sumigaw. Pakiramdam niya ay nag-aapoy na siya sa labis na puot. Muling umatake si Agustin, mas mabilis at mas mabangis. Ang bawat hampas na mga kuko nito ay parang mga espada na gumuguhit sa hangin. Ginamit na ni Cardo ang lahat ng kanyang bilis at lakas upang iwasan ang mga atake ni Agustin habang hinahanap niya ang tamang pagkakataon para siya naman ang umatake. Mabilis na yumuko si Cardo at buong puwersa niyang isinaksak ang itak sa tuhod ni Agustin. Malakas na napasigaw ang hari ng mga aswang. Napaluhod si Agustin, ngunit bago pa man muling makagawa ng pag-atake si Cardo, ay bigla nitong sinunggaban ang balikat niya. Bumaon doon ang matatalas na ngipin ni Agustin na nag-iwan ng malalim na sugat. Napangiwi si Cardo ng mga sandaling yon, ngunit hindi pa rin siya sumuko o nakitaan ng panghihina. Ginamit niya ang buntot ng pagi at hinataw yon sa muka ni Agustin. Umatras muna si Cardo sandali habang dumadaloy ang dugo mula sa sugat sa kanyang balikat. Muling sumugod si Agustin. Mabilis naman na iniwasan ni Cardo ang pag-atake ni Agustin. Malakas niya itong hinampas ng buntot ng pagi at tinamaan ito sa batok. Sa lakas ng hampas niya ay napaluhod si Agustin sa sahig. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Cardo. Tumalon siya ng mataas sa likod ni Agustin habang hawak ng dalawang kamay niya ang itak. Buong lakas na itinarak niya ang itak sa batok ni Agustin. Lumagpas ang dulo ng itak sa leeg nito. Sumigaw si Cardo at inikot niya ang itak upang mapunta sa itaas ang talim nun. Buong puwersa niyang hinila pa itaas ang itak at nabiyak sa gitna ang ulo ni Agustin. Bumagsak sa sahig ang katawan ng hari ng mga aswang na si Agustin, habang ang dugo nito at dugo ni Isagani ay patuloy na pinupuno ang ilang bahagi ng sahig ng bulwagan. Nang tuluyan ng mapatay ni Cardo ang mag-ama, ay doon niya na naramdaman ang labis na pagod. Habol niya ang kanyang paghinga, ngunit may kasiyahan sa puso niya sapagkat nagtagumpay siyang ipaghiganti si Aok at higit sa lahat, ang kanyang pinakamamahal na asawa. Nagsimula ng maglakad si Cardo palabas ng mansyon hanggang sa tuluyan siyang nakalabas ng bakuran ni na Agustin. Iniwanan niya sa lugar na yon ang napakaraming bangkay ng mga aswang na isang malaking patunay na siya pa rin ang pinakamabangis na antingero at manunugis sa kasaysayan. Matapos ang madugong pakikipaglaban sa mga aswang, ay nagtungo si Cardo sa motel ng matandang lalaki. Takot na takot ang matanda nang makita na puno siya ng dugo. Pumasok siya sa isang kwarto at sa banyo na naroon ay nilinis niya ang kanyang katawan at nagpalit siya ng malinis na damit. Matapos yon ay agad siyang naglakbay pauwi sa kanyang bahay. Dapit hapon ng sumunod na araw, nang makarating si Cardo sa bahay ni Lolo Samuel. Dumaan muna siya ron bago tuluyang umuwi. Nang makita siya ng matanda, ay agad siya nitong niyakap at tinapik sa likod.
Maya-maya pa ay pinakawalan na siya nito sa yakap na yon. Kumustang naging laban mo, Cardo? Tapos na po, Lolo Samuel. Napatay ko na si Agustin at ang anak niya. Alam kong magtatagumpay ka. Nag-iisa ka lang sa mundo, Cardo de Magiba. Walang aswang ang makakatalo sa'yo. Ngayon sabihin mo, ano na ang susunod mong plano? Babalik ka na ba sa bahay mo, sa gubat, at mananahimik na ulit? Hindi, Lolo Samuel. Sa tingin ko, oras na para bumalik ako ng tuluyan sa pagiging antingero at manunugis. Marami pa rin na mga aswang na umaabuso sa lakas at kapangyarihan nila. Hindi ko pwedeng hayaan na magpatuloy sila, habang alam kong may magagawa ako upang pigilan sila. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nauubos ang mga ganong klase ng halimaw. Kung yan ang desisyon mo, ay susuportahan kita. Pero mag-iingat ka palagi, Cardo. Hindi lahat ng laban ay tulad ng mga nakasanayan mo. Tandaan mo, hindi mo kailangan dalhin ang lahat ng bigat at problema ng mundong ito. Salamat po sa lahat ng paalala, Lolo Samuel. Alam kong malaking tulong ang basbas mo sa akin. Kung wala ang gabay mo, hindi ko siguro magagawa ang lahat ng ito. Ang gabay ko ay maliit na bahagi lamang ng kung sino ka, Cardo. Ang tapang mo ang nagdala sa'yo kung nasaan ka man ngayon. Pero tandaan mo ito, sa bawat laban, ang Diyos pa rin ang pinakamalakas mong kakampi. Umango si Cardo sa matanda. Sa mga salitang yon ni Lolo Samuel ay mas lalong lumakas ang loob niya. Nagpaalam na siya kay Lolo Samuel at sinimulan ang kanyang paglalakad pabalik sa kanyang tahanan na nasa gitna ng kagubatan. Nang makarating si Cardo sa kanyang bahay, ay agad siyang dumiretso sa kusina upang magtimpla ng kape. Nang matapos siya, ay kinuha niya ang tasa at lumabas. Sa harap ng kanyang bahay ay naroon ang isang lumang tumba-tumba na nakapwesto sa tabi ng pintuan. Umupo siya roon at marahang humigop ng kape. Payapa niyang pinagmasdan ang kagubatan at ang araw na unti-unting lumulubog. Habang unti-unting nilalamon ng dilim ang kapaligiran, ay nanatiling nakaupo roon si Cardo. Alam niya na ang pagkapatay niya kina Agustin at Isagani ay simula lamang ng panibagong kabanata sa kanyang buhay. Doon niya napagtanto na kahit na anong gawin niya, hindi niya kailanman tuluyang maiiwan o matatalikuran ang pagiging antingero at manunugis niya. Ngunit sa oras na yon, ayaw niya munang isipin ang mga susunod niyang laban. Naniniwala siya na kung nasaan man ang kanyang asawa at si Awok, ay masaya ang dalawa sa tagumpay na kanyang nakamit.